So, ayun guys, so, gandang tanghali. It's Sunday, so naglinis ako ng mga engine dito para buuin, para i-for sale ko. Tapos, gamitin ko dun sa isang unit ko. So, na-open ko tong isang engine dito, no. So, ito, DIY yung kanyang gasket. Kung mapapansin nyo, ito yung base gasket from sa block niya going to the crankcase. So kung mapapansin nyo, DIY siya. Ito, DIY po yung gasket natin. So yung gasket natin, kung mapapansin niyo yung error, natakpan po yung transfer port. Ito, nalilimit niya ngayon yung pasok ng gasolina dyan sa ating compression chamber o sa combustion chamber. Kasi dito dadaan po yung dito sa transfer port na ito dadaan yung gasolina natin, yung liquid galing sa karburador. So kung mapapansin nyo, angatin ko siya. Yan. Ito ginamit po ito. So pag ganyan ang limitado ang pasok ng gasolina, maraming pwedeng mangyari dyan sa makina natin. Pwede siyang matusta, pwede siyang masira kasi hindi tama yung pasok ng liquid ng gasolina o ng mixture natin doon sa combustion chamber. Ayan, tatanggalin natin. Ayan, tanggal na natin. Nakita nyo kung gaano kalaki po yung transfer port. Ayan, tingnan nyo kung gaano kalaki yung transfer port. Ayan, yan yung gap. Isipin nyo yan yung gap na tinakpan nya. Diba? So pag tinakpan mo yan, malilimit yung pasok. Diba? So yan po yung common error pagka halimbawa first time tayo ng engine, magdi-DIY tayo. Yan yung mga common error na akala natin basta lang lagyan ng gasket okay na. So hindi po kailangan po laging nakatama po doon sa transfer port, yung sa block, sa gasket, and then sa crankcase, dito sa crankcase. Kasi kahit dito, tingnan nyo mangyayari matatakpan din po yan. Tingnan nyo, matatakpan din yan dito. Ayan, tingnan nyo kung gaano kalaki yung natakpan nya sa magkabilang gilid. Tatama ko lang. Ayan, diba? Tingnan nyo yung gap na tinakpan nya dun, yung magkabilang gilid. Diba? Kasi dapat makonsentrate yung pasok sa transfer port ng ating gasolina. Yun siya. So yun, aralin na po muna nating mabuti bago tayo basta gumawa ng gasket. Yan, DIY lang to Pwede naman tayo mag-DIY, wala namang masama doon. Basta yun lang, maingatan lang natin yung paggagawa, pagsasalpak. We have to make sure na tama yung kanyang opening. Tama yung kanyang opening. Kasi pagka hindi, alam nyo na, pwedeng madisgrasya yung ating engine. Ayan, natin laki nang nawala doon sa transfer port, diba? Usually, pag nagpo-porting tayo, nilalakihan pa yun. Nilalakihan pa po yan. Pinapaluwag pa ng husto para mas maganda yung pasok ng gasolina. Ganun siya. So, papalitan na natin yan. Ayusin na natin mabuti. Tapos, cleaning din. Yung isa malinis na. Malinis na yan. So, buuin ko na rin yan. Itong isa, nakabang na rin yung sigunyan niya. Buuin ko na rin. So, yan. Ipo-for sale natin yan soon. Meron dyang mga kargado at meron ding stock lang. So, yun. Sana may matutunan kayo doon. Yan, gaya nga nun sinabi ko, pag gagawa po tayo ng gasket, mga gasket, make sure na hindi po malilimit yung pasok o air. Kung sa likod man tayo manggagaling, from carburetor, papunta sa red bulb, sa manifold, dapat hindi malilimit nung gasket na nilagay mo yung pasok nung liquid sa loob. Okay? So, yan. Ito, mali po yung ganito.
So, ayusin natin yung pagbuo para mas matagal yung maging buhay ng engine. So, napaka-minimal naman na nakakakita ako ng mga ganitong error. Yung iba naman, isang beses naman, kuha tayo dito ng gasket. Oh. Ito naman, kagaya nito, meron ng buo talaga na nabibili, di ba? Yan, buo na siya. So, kung mapapansin nyo naman ito, yung isang binuksan ko na engine, ganito yung kinabit, pero ganito yung pagkalagay niya. Ganyan. Yan, nakaganyan. See? Mali, 'di ba? So mali. Tingnan niyo, natakpan din. 'Di ba? Supposed to be ganito dapat 'yan. Ganito dapat. Yan, ganyan. Yan, may mga chances pa nga na binabawasan ko pa 'yan pagka nakita kong medyo naka-cover pa siya. Pero kung hindi naman, okay na 'yan. Hindi ko na ginagalaw 'yan. Yan. So, mukhang okay naman, sakto naman. O, 'di ba? Sakto. So, no need na para bawasan pa yung gasket. Ayan, yung iba ganito pagkalagay. Nagkakamali ng lagay. Ayan, ganyan. So, ganun pa rin yung pwede maging issue nun. Pwede pa rin malimit yung pasok ng liquid sa loob ng combustion chamber o compression chamber. Ayan. Okay? So, sana pa may natutunan kayo kahit paano. Then, sa mga susunod pa ulit na video natin.